Bilyong-bilyong pisong pondong ilalaan ng gobyerno para sa pagpapatibay ng Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa buong Metro Manila. Wala naman daw bitak ang dam, pero maigi na rin daw na patibayin ito laban sa lindol, lalo pat nasa ibabaw ito ng isang splay o ugat ng West Valley Fault. Nakatutok si Cara David. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang panig ng mundo, lalong pinaigting ng PHIVOLCS ang kanilang pagmamapa ng mga fault sa bansa. Isa sa mga fault na minapa nila ay ang West Valley Fault na kung susundan ay di lamang tumatawid sa ilang lungsod sa Metro Manila, malapit rin ito sa Angat Dam. Nadiskubre rin nila na may isa itong splay o ugat na nasa ilalim mismo ng main dike ng Angat. Dahil dito, isang grupo ng eksperto mula sa iba't ibang bansa ang kinumisyon para pag-aralan ng tibay ng Angat Dam. Ayon sa PHIVOLCS, wala naman daw dapat ikabahala. Ang materyales raw kasi na ginamit sa Angat Dam ay hindi mabilis mabiyak o gumuho dahil lang sa paggalaw ng lupa. Makikita niyo yung mga bato, palitada ng semento sa labas, pero sa loob niyan ay earth core. Mga buhangin at putik sa clay sa pinakagitna. So pag umalaw, usually yan magsisettle kung malakas yung lindol, pero hindi yan magko-collapse. Nilinaw ng PHIVOLCS, walang bitak sa Angat Dam. Wala namang crack sa istruktura, yung mga nabanggit kong tatlo. No, walang ganon. Kundi may fault sa ilalim ng main dike, pero hindi yun yung main trace. Gayunman, ayon sa gobyerno, mahalaga pa rin patibayin ang Angat Dam. 1960s pa kasi ito itinayo, kaya may kalumaan na ang istruktura. At dahil ito ang tanging pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila, dapat lang masiguradong hindi ito guguho, magkaroon man ng malakas na lindol. 5.7 billion pesos ang ilalaan ng gobyerno para sa retrofitting ng Angat Dam. Palalaparin ang ilang bahagi nito para maging mas matibay. Pagamat there is no clear and present danger, kailangan alagaan, strengthen, secure. So yun yung ginagawa natin. Magdadagdag din sila ng isa pang spillway sa Angat para kapag nagpakawala ito ng tubig, hindi gaanong magbabaha sa mga karatig na lugar. Pag may secondary spillway tayo, mamamanage natin mas maigi mas maigi yung pag-release ng tubig. Kasi hindi mo pwedeng i-release yung radial gates natin, hindi natin pwedeng biglang i-release, babaha naman sa Bulacan. So, those are the things na pwede na. Doon sa technical side, Cara, hindi ako ganong masyadong magaling doon. Ang alam ko lang makakatulong. Parang tasa, dalawa ngayon yung lalabasan mo ng tubig. May additional na sasalo. Inaasahang matatapos ang retrofitting ng Angat Dam sa August 2015. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.